Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Siyempre, tayo po ay maaari ding masubaybayan gamit po ang iba't ibang mga stasyon sa radyo. Yan po ay mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At alam nyo mga kapatid, meron po tayong mga online platforms. Yung mga nabanggit, kabilang na. At siyempre yung mga Facebook pages at saka mga cellphone or gadget apps. Pwede nyo pong ma-access. Para ho kayong naka-PM radio, yun nga lang ang gamit po ninyo ay ang inyong cellphone o kaya yung inyong mga tablets. At ito po ay sa pamamagitan din ng internet. So maraming salamat sa mga kasama natin sa ating programa na siyang nangangasiwa para tiyakin na yung ating mga programa at iba pang mga programa ay inyong masubaybayan. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pag-usapan natin yung meaningful life. Alam niyo po, sa panahon na ating kinakapamuhay, ay nariyan po ang obsession with more. Sabi nga, gusto ng tao is more money, more blessings, bigger, wider, lahat ng more at saka Yan ay gusto ng tao na para bang ang assumption, if you have more, you are better. Pero mapapansin po natin dahil ang tao po ay nilikha na meron po tayong hindi lahat ng bagay ay taglay natin. Meron tayong limitasyon. Tayo po ay merong sinful nature at the same time. Itong mga bagay po na ito nagsasama-sama para mawalan tayo ng contentment sa mga bagay-bagay. Kaya mapapansin nyo po, dagdag pa natin yung temporary nature of things. Di ba? Mga bagay po ay sadyang pansamantala. Hindi natatapos ang paghahangad. Mamayang meron ka, masayang-masaya ka. O kaya naman, dati-rate, pangarap mo ang isang bagay at para bang sinasabi mo sa iyong sarili, makamtan mo lang to, makuha mo lang to, ayos na, only to find out later on, at pamisan nga hindi pa nagtatagal, nandun na yung dissatisfaction and then meron na naman bago and then you look forward to having yung mas bago. Kaya dahil po dun sa lack of contentment ng tao and the very temporary nature of things, ang tendency po ay akalain natin ang solusyon sa buhay is acquisition. Pero ang reality po, ang solusyon is appreciation. At the same time, hindi lang po yun. Kailangan nating makita, maunawaan na napaka-importante po yung binigay sa atin ng Panginoon na maging hangarin natin is not to have more, but to have meaning in life. Yung magkaroon ng kabuluhan. Tingnan niyo po sa Bible marami pong mga babala laban sa iba't ibang mga uri ng problema na pwedeng dumating sa atin. Ano-ano po yun? Yung mga struggles ng ating pananampalataya. Number 1, not necessarily in order of significance, yung tinatawag nating fruitlessness. Di ba? Sa John 15, ang sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If you bear much fruit, you bring glory to my name. So napakahalaga po yung pamumunga. Pero mapapansin niyo po, hindi sa lahat ng pagkakataon ang tao ay nakatuon sa pamumunga. Maganda ho ang pinaliwanag ng Panginoon sa Matthew 13 gamit po yung parable of the sower o yung talinhaga tungkol sa mga hasik. Pinakita ho roon na 4 na klase ng lupa, iisang uri ng binhi.
iisang manghahasik, pero kapansin-pansin po na pare-pareha silang merong access doon sa seed. O kaya sabihin na natin, they have access to the word, pero yung response nila sa word, iba-iba. So yung nahulog sa daanan, hinalintulad po ito sa binhi na nahulog sa daan, tinuka ng ibon, walang pagsibol, walang paglago. Maaari pong i-represent nito ang buhay ng mga tao na merong access sa Word of God, but since they are not interested, so hinahayaan lang nilang masayang ang pagkakataon sana na mayroon po sila. Kaya mapapansin niyo po, hindi nagsibol, hindi po nagkaroon ng pamumunga. Nariyan yung nahulog po sa mabato. Ang sabi po roon ay malugod, masayang tinanggap. They received the word with joy. Kaya lang po, sabi ron, when problems come because of the word. So hindi lang basta mga problema po ito. Ito po ay mga problema na related sa application ng salita ng Diyos. At paminsan nangyayari talaga yan. Di ho ba may mga times na nape-persecute tayo because we have a different set of values than the people around us? May mga times naman na nag-struggle tayo sa application dahil iba ho ang prinsipyo ng banal na kasulatan sa mundong ginagalawan natin. So may mga times naglalaban po yung values ng mundo at saka yung values ng salita ng Diyos at yung mga tao po na hinalintulad sa nahulog doon sa mabato ay parang mga tao na masayang tinanggap ito and later on, they were ready to receive but they were not ready to really make a stand for the word. Kaya ang resulta po nito eventually ay sila po ay nagkaroon ng pagtalikod matapos po nilang maranasan yung mga problema. Yung pangatlo is very interesting kasi ito naman po ay sumasalamin sa buhay ng isang tao na bagamat meron siyang access sa word. Inalintulad siya sa binhi na nahulog sa matinik at ang sabi sa English translation, the lure of wealth, okay, and the business of life. Yan po ang mga naging kalaban kung bakit eventually hindi po nagkaroon ng bunga bagamat merong pagsibol. At ang description po doon parang sinasakal ng napakaraming nagbabanggaang prioridad, mga concern sa buhay, mga gustong mangyari, gustong gawin, naglaban-laban po to the point na yung dapat ay hindi po nagagawa. Yan po ang malungkot na realidad. Kaya nga sinabi po roon, isa lang ang bukod tanging kinalugdan, yan po yung nahulog doon sa matabang lupa na kung saan nagkaroon ng pagsibol, nagkaroon hindi lamang ng pamumunga kundi ng napakasaganang bunga. So ang isang kalaban natin yung fruitlessness. Maaari pong may access tayo sa word pero we allow the problems of life to overwhelm us or we allow the business of life and the pursuit of wealth to render us unfruitful. Or maybe talagang wala lang tayong interes sa pamumunga para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang isa pang problema po, yung tinatawag na meaninglessness. Sa aklat po ng Ecclesiastes, sinulat po ito ni Solomon, at isa po ito sa kanyang babala. Ang sabi niya, life faces the threat of meaninglessness. Pwedeng mawalan ng kabuluhan ang buhay. Kaya nga, paminsan ang panahon natin, di ba, ang gustong-gusto, long life. Marami gagawa ng kung ano-ano just to have a longer life. Kung ano-ano po, no? Just to have long life. Pero hindi po masama ang magkaroon tayo ng long life. But understand na ang mas makabuluhan po is to have a meaningful life. Hindi po yung dami ng taon, kundi yung silbi ng buhay. Aba, syempre, okay naman lalo kung mahaba na nga yung buhay mo, meaningful pa. Pero paminsan po, mahabang buhay nga, pero punong-puno naman ng bitterness, sama ng loob, tampo, galit, unforgiveness, and sometimes we get so distracted with so many things that we focus on the non-essentials instead of the essentials. Paminsan nga, yun ang magandang pag-isipan. Bakit nga ba pagka nandyan pa ang buhay, hindi natin iniisip ang lalong mahalaga. Tapos pag nalaman natin na mamamatay na tayo at saka naman tayo hingi ng extension. Samantalang ang solusyon dapat is good stewardship. Dapat nagawa mo na yung dapat mong gawin. Hindi yung pagdating sa dulo, hihingi pa tayo ng extension dahil hindi natin
sinadyang pagtuunan yung importante, naubos tayo sa mga hindi importante, tapos pagdating sa dulo, hihingi tayo ng extension. Kaya wala naman pong masama kung yan ang panalangin nyo, pero again, baka naman yung ating paghingi ng extension ay resulta po ng kapabayaan. Pinabayaan mo yung dapat mong pinagtuunan. So ang result, darating ka sa dulo na para bang ang buhay naging meaningless. Tinuunan mo ng oras yung mga bagay na hindi ganun kaimportante at walang halaga sa harapan ng Panginoon. So yung problem ng fruitlessness, walang bunga, meaninglessness, nagtuon sa mga bagay na hindi naman ganoon kaimportante. Pangatlo po ay purposelessness, yung bang walang layunin, di ho ba? Alam nyo, yan ang nakakalungkot eh. Yung salitang sayang sa Tagalog, ginagamit po natin yan para i-describe ang isang sitwasyon na kung saan nabigyan ka ng pagkakataon pero hindi mo ginamit ng tama. Sa English po, ang isang word ay regret. At alam niyo po, ang isang interesting sa regret, ang dahilan daw kung bakit tayo may regret ay ito. Dahil meron tayong choice. Dahil meron kang pagpili at kadalasan hindi natin pinipili yung tama, ang resulta po nito, we end up regretting. Kaya pala tayo may regret dahil nung binigyan tayo ng pagkakataong pumili, hindi tayo nagdesisyon at pumili ng tama. So yan ang problem. Kaya alam nyo, masasayang ang buhay pagka hindi natin nagamit sang-ayon sa layunin nito. Ang totoo naman ho niyan, ang buhay po talagang mauubos yan eh. Ang tao mamamatay, manghihina tayo. Totoo yan, whether gawin mo ang tama, gawin mo ang mali, talagang tatanda, hihina, magkakasakit, and eventually mamamatay tayo. Yan po ang reality. Pero ang gusto nating maintindihan dito, hindi naman natin mapipigilan yung deterioration ng ating buhay. Pero ang pwede nating gawin, ilaan ito sa tunay na layunin po nito at magamit ito sa kung ano talaga ang mahalaga. Yan po talaga ang dapat maging tuon. Kasi pag yan po ay napabayaan natin, pag yan po ay hindi natin napagtuunan, yan na nga, eventually masasayang natin ang buhay. Kaya napaka-importante para sa atin na pag-isipang maigi. Ano bang ginagawa ko sa buhay na ito? Yung bang layunin ko maliwanag? Isa po sa napakagandang bagay na matuklasan ng bawat isang mananampalataya, yung pong ating spiritual gifts. Alam nyo sa Bible sinasabi na ang church, ang iglesia ay isang katawan. Ang bawat bahagi po ay, yan po ay bawat miyembro. Meron po tayong specific function. At yung function natin, nakasalalay kung ano po yung kaloob natin. So sabi nga sa 1 Corinthians 12, merong paa, may kamay, may bibig, may tainga. So ibig sabihin talagang specific. Ngayon, hindi ho basta lang yung sasali tayo sa ministry kung saan natin mapusuan, saan gusto natin, o kaya kung saan lang may bakante. Kailangan isaalang-alang natin, magkakaroon tayo po ng lubos na pagiging kagamit-gamit kung alam natin kung ano yung kaloob natin at doon tayo naglilingkod. Imagine mo kung ikaw ay paa, nagpipilit kang maging bibig o kamay o tenga. Of course, hindi mo magagampanan ng tama. Sabi pa nga ng isang author, 3 bagay ang nangyayari pagka naglilingkod ka pero wala ka sa tamang lugar. Ano po yon? Una, ikaw mismo hindi lalago. Kasi pinipilit mo ang isang ministeryo na hindi naman angkop sa'yo. Kaya ka hindi lalago kasi the more na nagstay ka doon, lalo mong pinapabayaan yung kaloob na dapat nandoon ka. Imagine, pinipilit mong magpatuloy sa isang ministeryo na hindi naman dinisenyo para doon sa kaloob mo. So by spending more time sa area na yan, napapabayaan mo yung lugar na dapat nandun ka. Pangalawa, nakakaapekto ho tayo sa paglago ng iba. O bakit at paano? Siyempre, kung sila yung may kaloob doon at ikaw ang nandun, paano ngayon yun? Sila ngayon ang nawala ng puwang, di ho ba? Kaya talagang mahalaga na alam natin yung kaloob natin. Baka mamaya saka pipilit natin doon sa isang posisyon o ministeryo na pabayaan mo na kung saan ka dapat at yung taong nandun ay hindi mo rin natulungan in the sense na hindi siya makagawa kung saan siya dapat. At siyempre, pangatlo, ultimately, we do not glorify the Lord. Kasi nga, nagpipilit tayo sa lugar na gusto natin sa halip na magpasakop sa Panginoon
at maglingkod kung saan niya tayo inilagay, sang-ayon sa kaloob na binigay niya sa atin. Di ba? Okay, isa pang problema. So you have meaninglessness, fruitlessness, purposelessness, and then yung isa pa ay lukewarmness. Very interesting po ito. Sa Revelation chapter 3, in-evaluate po ng Panginoon yung church in Laodicea. Sa biyaya po ng Panginoon ay nakarating tayo sa lugar na yan. Alam niyo ho, yung Laodicea, isa po yan sa 7 churches na in-evaluate ng Panginoon sa Revelations 2 and 3. Ngayon, itong church na ito, sabi ng Panginoon, "You are neither hot nor cold, and therefore I will spit you out of my mouth." Nung nakita ko po yung lugar na yan, kakaiba kasi ang lugar pong yan, merong mga hot springs at saka cold springs. In fact, ang isa po sa unang-unang kumuha ng aking atensyon nung kami po'y papunta sa lugar na yan, ang daming sementeryo. Hindi po yung mga bagong sementeryo, mga lumang-lumang sementeryo. Mula po dun sa masasabi mong matatandang sementeryo at saka yung alam mong napakatagal na. So tinanong ko po yung aming guide, sabi ko, bakit maraming sementeryo? Ang sagot po niya sa akin, very consistent doon sa context ng Revelation 3. At sabi niya, kasi ang lugar na ito ay merong mga hot springs. Yung hot springs ay kilala para po magpagaling, therapeutic di ba? Kaya nga, paminsan pag tayo po ay napupunta dyan sa lugar ng Calamba, Los Baños, may mga hot spring dyan At marami po sa mga elderly, kahit nga yung bata-bata, naglulublob po dyan kasi naniniwala tayo na yung hot water nakakatulong sa blood circulation at nakaka-improve ng kalusugan. So sabi ko, okay, so bakit maraming sementeryo? Sabi niya, kasi dinadayo ito. Yung ibang malulubha na yung sakit at karamihan sa kanila dito na inabutan ng kamatayan. Kaya pala halos kahit saang lumingon, may makikita kang mga sementeryo. Kasi nga, sa dami ho ng naniniwala sa therapeutic effect ng tubig doon, dumadayo sila. Yun nga lang, hindi lahat gumagaling. At yung iba talagang hindi naman yun ang solusyon dun sa kanilang sakit. So, nangyayari po, dun na sila namamatay. So, yung context po ng Revelations 3, yung church in Laodicea, yung hot po doon is good kasi therapeutic, merong healing properties. Samantalang yung cold is refreshing. Sa ibang konteksto, pag sinabi mong malamig, ang nasa isip natin yung nanlamig sa pananampalataya, so, hindi okay. Pero sa Revelation 3, maganda hong tandaan na yung konteksto nito nagpapakita na hot is good, cold is good. Okay, linawin ko po dyan po sa passage na yan. Kasi nga, ang tinatalakay doon, yung lugar ng Laodicea na kung saan meron po silang cold water, cold springs, and then yung hot water from hot springs. So, hot springs, hot water, therapeutic, cold springs, imagine, walang kuryente pero meron kang cold water, di ba? Tayo nga, bumibili pa tayo ng mga ref, yelo, para saan? Para malamig yung iinumin. Gusto natin, refreshing yan. Maraming silbi ang malamig na tubig, di ba? Ngayon, ang problema, yung hot spring, cold spring, at some point, nagsasama ho yan, naghahalo. So pag naghalo na yan, nagflow yan, naghalo sa mga streams, ang napoproduce po niyan yung tinatawag nating lukewarm o sa Tagalog po ang ginamit malahininga. Sa amin po ang tawag maligamgam Ibig sabihin po yung parang tubig sa gripo na hindi pinakulo, hindi pinalamig, yung sakto lang. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, walang benepisyo. Okay? Sa konteksto po yan. Sapagkat ang sinasabi po roon, hot is therapeutic, cold is refreshing. Sabi ng Panginoon, you are neither hot nor cold. At marami pong mananampalataya nandyan sa gitna. Neither hot nor cold, Hindi naman tuluyang tumalikod, pero wala namang alab sa Panginoon. Yan ang problema Yung para bang nariyan lang tayo, but we are passionless, we are not, sabihin na nating totally committed, pero hindi naman tayo nawawala. Ang problema po sa ganyang estado, it may be acceptable to you. Pero ang question po, is it acceptable to the Lord? Sapagkat ultimately, ang paglilingkod natin ay sa Kanya. So yung meaningful life is something that we need to pursue.
Hindi po basta dumarating lang yan na pa-relax-relax ka, pabaya ka sa buhay espiritual, hoping that someday or one day, bigla na lang gumanda ang ihip ng hangin, maging maayos ang iyong buhay. Ang reality po niyan, kailangan nating i-pursue yung buhay na yan. Kailangan natin pagsumikapan. So inaalis po natin yung mga hindrances, inaalis natin yung mga distractions, nilelesen po natin yung focus sa mga non-essentials, and we focus more on the essentials. Kasi ang reality mga kapatid, talagang pamisan sa isang araw, kung bibilangin mo yung oras na naubos mo, hindi naman lahat ng oras nagamit sa makabuluhan eh. Sabi nga ng isang nabasa ko, meron pong interesting phenomena dun sa mga may sakit at tinaningan. Ang sabi niya, yung mga may taningang buhay, tumataas yung quality of life. Halimbawa, sinabihan ka ng doktor, 3 taon, 2 taon, 1 taon ka na lang. Sabi niya, yung mga ganyan na alam na ang buhay nila magtatapos na, sila yung very intentional. Abay, syempre, wala ka ng panahong magalit dyan. Hindi ka na mag-uubos ng oras sa kasi cellphone, di ba? Hindi ka na mag-iisip ng walang kwenta at kung may gusto kang sabihing importante, gagawin mo. Kung may kailangan ka ma-accomplish, gagawin mo. You maximize your time. You make good use of time. In other words, you become a good steward of time. Yan po. At yan ang kulang sa marami na hindi iniisip ang kamatayan. So eventually, pwede magkaroon ka ng 70, 80, 90, 100 plus years, and yet, masasabi natin, not as meaningful as people who are intentional with their lives. Yun ang masaklap. Minsan, kahit sabihin mong mas maiksi ang buhay ng iba, pero dahil intentional sila, mas naging makabuluhan. Yung iba mas mahaba ang buhay, but because they lack intentionality, mahaba lang ang buhay, pero hindi naman naging kasing meaningful or mas marami ang na-fulfill kumpara sa iba. Kaya meron pong ilang reminders. Una, tandaan po natin, to have a meaningful life, we have to be conscious of this. 1, death is unavoidable. Ang kamatayan darating. Ang kamatayan po, usually ang reaksyon ng tao natatakot. But it is a reminder that life has an expiration. At dahil may expiration ang buhay, kailangan natin gamitin sa tama at nararapat. Hindi dapat sayangin, dapat pahalagahan. Kasi alam nga natin na matatapos di ba? Kailangan iniisip natin na pag natapos na yung oras ko sa mundo, paano na? So, kailangan pag-isipan. Death is unavoidable. Pangalawa, life is unpredictable. Hindi natin masabi kung ano po ang darating. Di ba, nung nakaraang pandemic, bigla-bigla na lang, nabago takbo ng buhay natin. Bigla na lang nawala ng trabaho, biglang natigil sa trabaho, nagbago ang buhay, kalagayan, yung mga akala mo secured ka na, biglang naubos ang ipon, nagkasakit, maraming kung ano-ano. So, hindi natin masabi kung ano yung darating. So, ang mga katotohanan to, nagpapaalala, while we have the opportunity, let us make good use of time. Palagi namang sinasabi sa Bible yan Kaya nga sabi, di ba, teach us to number our days that we may grow a heart of wisdom. Ang ibig sabihin po nito, makapagtuon tayo sa lalong mahalaga. Hindi dapat sayangin ang pagkakataon. Kaya mga kapatid, magandang reminder sa atin ito. Sa mundong ginagalawan po natin, praise the Lord, salamat sa buhay na Kanyang binibigay. Pero kailangan po nating tandaan at palaging alalahanin na ang buhay na ito sa mundo may hangganan. At meron pong layunin ng buhay na kailangan nating isakatuparan. Kaya nawa po'y matagpuan natin ang ating sarili na namumuhay ng tama, naging good stewards ng blessings, time, resources na binibigay ng Panginoon so that we can glorify God. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. Kayo po ay nakinig sa programang Kamalayan na pwedeng masubaybayan sa FEBC Radio TV, mga iba't ibang stasyon ng radyo all throughout the Philippines, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio o kaya sa 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto
ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.